Good morning mga pre. Ito, magigising ako ng maaga. Kasi maghahatid ako ng mag-aaral. Kasi 10 a.m. naman yung pasok ko. Para si Tito Kim po ay makakapagpahinga pa ng mahaba. Kasi alam ko maglinis siya dito sa bahay. Kaya ako na maghahatid. Basta 10 a.m. pasok ko, ako maghahatid po sa mga mag-aaral. Pero pag alas 8 or alas 7 yung pasok ko, hindi. Di po ako makakapagpahatid ng mga bata. Yan lang naman po yung natutulong ko eh. Siyempre, kasama ako dito sa bahay. Ano pang gagawin ko, di ba mga pre? Kahit kayo naman ganyan ang gagawin yun, di ba? Yan po si Apo ang taling. Basta nagising po ng maaga yan. Walang ibang gagawin, kundi ang obligasyon niya sa mga apo niya at sa akin din. Kasi nagbabaho din ako ng kanin, minsan ulam, minsan kanin lang. Diskarte na natin yung pagkain po eh. Yan po, pagkagising ko, umiinom po ako ng maligamgam na tubig. Pero unang gagawin ko po yung magmumumog ako ng may asin na maligamgam po, ganun po, bago ako magkape. Yan ang ginagawa ko mga pre, maniwala kayo. Gayahin niyo ako. Ayan po siya po, kundali walang ibang ginagawa po diyan kung hindi gumagalaw sa bahay. Pagkatapos niya po sa obligasyon sa mga bata, walang ibang gagawin kundi magwawalis. Didiligan niya yung halaman niya. Di ba? Saan ka makakita ng lulang ganyan? Siyempre, kaya po ang dali. Ayan po, nagising na po yung mga bata. Yung iba po ay nakaligo na at nakapag-base na po sila. Pero si Mondo hindi ito. Kaagising lang niya. Maglalagay po siya ng yelo sa kanyang tabler. Habang hinihintay ko sila, ang ginawa ko naman po maglilinis muna ako ng sniper blue mat ko. Pero inis na inis po ako. Maraming gasgas yung aking sniper blue mat. Napakaselang ko nga dito eh. Walang ibang nakakagasgas po, kundi mga pusa. Wala lang po akong magagawa eh. Kinagasgas ng pusa basta mahalaga. Huwag lang ako magasgasan, di ba mga pre? Ganyan po talaga tayo. Ako, kung ano yung matutulong ko, tutulong ko po. Alam mo naman, kahit may sarili pa natin bahay to, kung ano yung gawain sa bahay, na matutulong mo, tulungan mo, di ba? Tumulong ka. O yung po si Martes, kagising lang po. Gusto niya po matutong mag-drive. Sabi ko, bata ka pa. Marami ka pang kakain na bigas. Yan po, hatid ko na po yung mga bata. Siya po kung daling yan. Tinatanong ko sino po daw yung walang baon na pera. Dagay yung apo ko. Kaya hindi ka mawawalan ng baon. Dahil baon nila po, 50, may 60 po. Bibigyan ng lola ko yan. Kaya sa alaga pa na ng lola ko sa pagkain. Para sa pangkatawan nila. Hindi ka papabayaan basta lulang daling alaga ka, malusog ka. Basta mga bata, ang gusto ko lang sasabihin ko lang sa inyo, gawin natin yung dapat gawin pag nasa bahay tayo. Wala man tayong pasok o meron tayong pasok, pagising natin ng mga aga, gagawin natin yung kailangang obligasyon. Pwede tayo tumulong tayo. Pero kung hindi, late na tayo, huwag na tayong tutulong. Basta huwag lang matigas ang ulo natin. Basta sumusunod lang tayo kaya pong dali. O pag wala namang pasok, alam ko naman ginagawa niya obligasyon niyo, naglilinis kayo sa bahay, nakikita mo yun. Kahit hindi na nakikita ko. Tumutulong kayo rin lalo na pag naglalaba, si Angel, tatawagin niya si Angel. Tutulong si Angel o pag si Franz, kahit hindi mo utusan yan, alam niya yung gagawin niya. Maghugas ng plato, maglinis ng bahay. Yan po yung mga alaga nga pundaling. Basta alaga nga pundaling. Sigurado masipag ka. Siyempre, si Apong Daling. Matanda na yan, si Apong Daling. Mga 75 years old na. Kailangan gawin natin yung kailangan na matutulong natin sa kanya. Hindi yung puro sagot tayo, yung mag-uutos lang yung habo natin, sasagot pa tayo. Hindi, gawin lang natin. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Okay, magagalit. Kasi ako, di ba, alam niya si Mangot ako pag sumasagot pero kainang, pag alin yung nuubos ninang, di ba? Kasi hindi ako makakapagsalita. Hindi ko kayo pwede sermonan kasi baka sumunod kayo sa akin. Baka mag-away ba tayo? Diba? Kaya sumunod na tayo. Alam ko na mabait kayo. Mabait kayo mga pinsang ko. Mabait kayo. Kilala ko kayo. Kaya kailangan ituloy lang natin, kabaitan natin na mag-aaral tayo na mabuti para sa mga magulang natin.
Kasi nag-ibang bansa sila para sa inyo. Para sa pangarap nila sa inyo. Ituloy nyo lang, ituloy nyo lang. Gawin natin tama, gawin natin na maging okay yung pag-aaral natin kung ano yung gusto natin kurso. Papag-aaralan kayo ng magulang nyo. Kaya sana, gusto ko lang, gawin nyo lang maayos at tapat kayo sa magulang nyo at pag-aaral nyo ayusin yan. Kahit sana, yan lang ang supulik na ibigay nyo sa kanila kahit na hindi naman nila hinihingi yung kapalit. Hindi, kasi magulang sila, kaya ginagawa nila sa inyo. Na kung ano yung obligasyon sa inyo, pawis dugo, kayang-kaya nila para sa inyo. Kung trabaho sila, kahit sa galing na trabaho, gagawin nila para sa inyo. Yun lang masasabi ko kasi ako wala naman akong hindi ako nakapagpatapos ng pag-aaral. Kaya sana kayo, tapusin yung pag-aaral nyo para sa inyo rin yan. Ha? Di na si Amara to paglaki din ito. Sigurado lang akong matalin ito kasi bibong-bibo itong bata nga ito na madaldal. Kaya pinapanood niya po siya pundaling habang nagsusulog po siya ng basura. Kakarating ko lang po, kakauwi ko na. Papaya muna ako. Pero siyempre, pag uwi ko, may nakita akong madumi. Nilinisin ko yan. Magugas na ako ng plato kung ano yung matutulong ko bago ako pumasok. 10 a.m. pa naman yung pasok ko. Kaya gagawin ko kung ano yung obligasyon mo na pwedeng gawin na para siya po na rin pagkatapos ng magulis. Kuwara sa linisin. Diba? Ganun tayong apo eh. Kahit nakabalag lang yung labi natin. Ganun tayo kahit hindi mo utusan na po undaling. Kasi mga pre, siya po undaling talagang mabalungos yan. Sa mabalungos sa Tagalog, malaking boses. Pag tinawag ka, pag inutusan ka, kung hindi mo kilala po undaling, magagalit ka at mabibigla ka. Pero hindi, kabaliktaran yun. Yung ingay niya, yun ang kabaitan niya. Yun ang puso niya. Binigay niya yung puso niya. Ganun po si Apo undaling mga pre. Sobrang bait niya si Apo undaling wala kang masabi niya. Kung yun yan lang ang nagilura niyo, di kayo magsisisi. Si Apo undaling kaya lagi ko pong pinipray. Nakaidi na naralda na mahal ko sila, na magulang ko, pamilya ko. Pinipray yan, gusto kong malas pa yung lola ko. Mahaba pa yung buhay niya na makasama namin siya. Gusto ko mahabang buhay, malakas, marami mang birthday, mabigay ng gusto niya. Yun ang aking mahal na mahal kita, pundaling kami lahat na pamilya mo, anak mo, pamangkin mo, apo mo sa tuhod. Mga kamag-anak mo, kapatid mo, mahal na mahal namin. Ikaw, pundaling the best kay lola. Yan na po yung masabi ko. Mahal na mahal ko kayo, lalo yung pamilya mo. Hindi ko man napaparandam sa inyo, mahal na mahal kayo, mag-ingat kayo, lalo yung mga titaw sa ibang bansa. Salamat sa inyo lahat. Thank you. Ano yung mga kapatid ko, pamangkin ko, mahal na mahal kayo lahat. Lalo ikaw. Thank you po sa lahat. Mag-ingat po, the piece of peace man.